Humanidad sa Pilipinas na nanood si Maxi Olivera, isang batang may pusong puso at nagmamahal. Sa kanyang pagdadalaga at kanyang mga pagsubok at pagkakasabang sa pagtanggap ng kanyang pagkakakilanlan. Araw ng linggo, sigasig at nakumbot-umbot ang mga si Maxi galing kayo ay upang paghanda ng pagkain sa kanyang nakahalaang at dalawang kuya. Kayang Rena! Kulabot naman ko yung aga-aga. Sa bahay. Talaga si Kaklo, makapal pa dun sa makapal pa mukha. Ayun talaga. Teka lang. Ano? Ano oras po sila kain? Asan si Maxi? Maxi, huy! Halika, kain na tayo. Ito, papunta na. Ano yun na, sa wakas. Tingnan mo nga yun, ah. Katiganin, ang ganda-ganda. Ang ni Maxi ngayon na. Ang dami ni Maxi. Sige nga, Maxi. Sige lang. Yan kasi ang nakita ko sa TGTF. Bakit ako pumunta doon? Meron naman tayo dito. Marami kasi pa, sa babaw pa. Sige, kumain na tayo. Huwag ko gumawa ko tayo. Teka lang. Nakalimutan tayo. Langit muna tayo sa kalimutan. Maraming salamat po po sa mga biyaya. Maraming salamat po sa mga pagkain. Mas mapagpila na niyo. Ngayon po kami. Oh, Maxi, para sa'yo, Maxi. Oh, para sa'yo, Maxi. Ako lang tuloy tayo. Bigyan mo nga ako. Sa umaga, tinawag si Maxi ng kanyang mga kaibigan upang manood ng sine na aling bisita. Gamitin mo ako na po. Gamitin mo ako pa. Start na daw. Ready ka na po? Uy! Uy! Ma'am! Ako so inom inside out. We lost track after college kasi nag-aral siya at nagtrabaho sa Amerika. Galing sa isang mabuti at mayaman na pamilya. He's a lawyer like your father. Isa siyang perfect gentleman.
to serve the country. Since you're looking for the perfect date, siguro dapat rin kitang ihanda para maging perfect para sa kanya. Ano ibig sabihin? Oo naman, lalo yung nag-kiss ng dalawa. Oh, Maxi, oh, ang ganda. Sige, ito na lang. Oh my God! Ano yan? Nanonood lang kami ng sine eh. Sine? Di naman Axel? Lucky! Ang inis niya dito. Pangit ka rin, lalo Maxi. Ang pangit-pangit na. Hindi ka pa nakapag-aral. Pangit, hindi nakapag-aral. Pangit Maxi. Aling na, nakabili ko ng ice tubig. Bayan mo, Maxi. O ito ice tubig para mawala yung katamaan mo. Let's go, girl. Check. At dahil sa kaibigan ni Maxi si Camila, ipapamagda ng mga bagay upang bigyan ito ng kabuhay-buhay, nagkayayaan sina Maxi at ang kanyang mga kaibigan na nagkaroon ng isang patimpalak para sa kanilang mga bakla o gay project. Ay, ini. Boleh mo kulay niya. Pero switch tabi. Pagpapuli biya mo biya ate. Tara sa tara. Kaya. Dami na kami video ko puli. Ano ko ba? Taro mo. Ito. Kasi yung puli pa yun. So, dito. Wala. Ano lang, pera ka? Ano lang, dito ko kasi. Hello, hello. Hi, class. Magandang araw sa ating lahat. Ngayon, matutunghayan ninyo ang napakagandang pageant. Ngayon, tayo ay may tatlong kalahok. Tatawagin na. My name is Aliyah Ariel Antigo from Thailand. Wala ba kayong mga kamay dyan? Number 2. Buenas noches, titos and titas. I am Tara from Venezuela. Papa! Candidate number 3. My name is Maxi from 7101, Pilipinas. At nag-iiwan ng katagang, ang kabataan ang pag-asa ng bayan. Ngayon, natunghayan ninyo ang ating mga kandidata. Tutungo naman tayo sa tanungan. Number 1, maaari ka bang talito sa ating harapan?
Ang aking katanungan para sa iyo, if you will win in this pageant, what will you do? Kung ako man ay mananalo sa patimpalak na ito, can you repeat the question, please? I'm sorry. Alis ka lang. Bobo mo naman. Number 2! Ang aking katanungan para sa iyo, kung ikaw ay papipiliin, sino at ano? Mama ko, and I thank you. Palakpakan! And last but not the least, candidate number 3! So, ang aking katanungan na para sa iyo ay, what is love? Love is... Ay, gabi na pala. Nandiyan na sila, Papa. Kayo na nga magpatuloy. Salamat, sir! Kayo na lang. Uwi na ako. Makapagod pa na ako ni Papa. Dahil nakalimutan ni Maxi ang oras, inabi ito niyang uwi na naging sanhi upang pagripan siya ng mga adik sa kanilang lugar. Buti na lang may estrangherong sasagyup sa kanya. Matagal na. Tingnan na natin kung makinis. Wag po! Bastos! Bastos! Wait! Wait! Tigilan niyo ako! Mga walang hiya! Bastos! Bastos! Tigilan niyo ako! Mga bastos! Hoy! Tigilan yun! Ha? Mga bastos! Ano ba dito? Magaling ko kayo dito, ha? Gusto niyo? Wait, tayo! Diyan rin kay Murag, tanong. Ano ba? Oh, dali mo siya sa gani. Mo gani mo. Tayo mo. Ano ba? Ano sa bel? Sa bel ka pare? Ano sa? Ano na? Harap hindi na sa. Ay, thank you te. Ikaw mo dali. Tutulog na ang lahat nang dumating ang kuya ni Maxi at si Boy at tuguan ang damit nito. Isipin mo na lang ang ating samahan at ang pag-ibig ko Hoy! Magpapalong ka naman! ngayong natagpuan. Tunay na magmamahal sa'kin. At ang nag-iisang hadlang ay ang pagsamantalang paghihintay, pati ko ka. Wala. Mula sa himpilang ito, JRMSU 97.1. Cristel, ano na ang balita dyan? Janelle, isang malupit na trahedya ang naganap dito sa may Tondo, Manila matapos matagpuan isang walang kalaban-laban na babae ang
kami kinain natagpuan sa isang basurahan na puno ng saksak na nagdulot sa kanyang kamatayan. Ang mga pulisya ay kasalukuyan nagsasagawa ng investigasyon upang matukoy ang salarin sa likod ng krimen. Ang mga kaibigan at pamilya ng biktima ay labis ang galit at tungkol sa nangyaring trahedya. Ang pangyayaring ito ay nagdulot ng takot at pangamba sa mga kababaihan ng ating komunidad. Ang kalumal-dumal na pagpatay sa inosenteng babae ay nagpapakita lamang na walang katarungan sa ating lipunan. Mula sa GRMS 97.1, ito si Cristal Malon nagbabalita. Balik sa iyo, Junel. Maxi, saan punta mo? Ito, ihatid yung ulam na niluto ko. Sige, ingat ka. Kuya Victor! Kuya Victor! Teka. Maxi, ayan mo na yan. Ako na dyan. Ako, Kuya Victor, kung hindi ko ito pinunaasan, baka tuluyan ka na magkakasakit sa mga alikabo. Bahay niyo ba? Nalinisan mo na? Oo naman, dahil kapag hindi, papagalitan ako ni tatay eh. Pinapalo ka ba ng tatay mo? Hindi naman, pinapalo na ako pag may kasalanan ako. Mga kuya mo pala, mabait na sa'yo. Oo naman, mababait sila. Si Kuya Bob, mabait yun. Palagi ako pinagtatanggol kapag sinasaktan ako ni Papa. Pero si Kuya Boy, seryoso yun eh. Kung namatay si nanay, siya na yung katuwang ni tatay sa panganap at trabaho. Ikaw, nasaan ba pamilya mo? Ang pamilya ko, nasa probinsya sila. Yung tatay ko, nandun din. Ana. Ito nga pala. Bakit pa ng tali papa mo? Ganyan talaga yan. Hindi nakaputi yung suot niya. Ito, sa kanya ba itong pintas? Ito, lagi ko itong suot para malala ka siya palagi. Ito, saan mo ito nakuha? Kumayaan mo yan, tara, labas sa'yo. Ingit kita. Tara, dito tayo. Wala ka bang balak po bumalik sa pag-aaral, Maxi? Ang importante po ay marunong ako magsulat at magbasa. Tsaka sabi naman ni Papa, hindi naman kami maluloko eh. Iba pa rin yung nakapagtapos ang pag-aaral. O ka pa namang matalino. Oo naman, palagi nga ako nananalo sa mga quiz namin eh. Tsaka yung kaklase ko, si Peter. Higit sa akin yun kasi ako yung paborito ng mga teacher namin. Ngayon, hindi na ikaw yung paborito, si Peter na. Kuya Victor, may shota ka ba? May nakikita ka bang kasama ko? Ako lang, bakit? Walang shota? Trubo lang yan sa trabaho. Saka, wala pa naman akong nagugustuhan eh. Ano ba yung gusto mo sa isang babae? Anong alam mo sa mga syuta-syuta na yan? Kuya Victor naman 12 na ako, hindi na ako bata. Tsaka yung mga kaibigan ko nga, may mga boyfriend na sila eh. Wala pala panahon ngayon. Ikaw, kailan ka kaya magkaka-girlfriend? Actually naman Kuya Victor, hindi ko nga gusto magka-girlfriend eh, tsaka hindi naman kami talo. Bakit mo pala natanong yung mga tipo ko sa mga babae? Luya kay sa kortina. Yung tipo ko sa mga babae, ang gusto ko, yung sweet, malambing, hindi naalagaan ako, tas maganda, at higit sa lahat, yung simple lang. Yung walang masyadong makeup, may simple lang talaga. Tara, balik tayo sa bahay. Nakatawan at Mary, baka maabot sa kinahan. Kasi si Bianca. Habang patuloy na nagbebenta ng mga ninakaw na cellphone ang ama ni Maxi, may matandang babae ang tumatakbo at naghihingi ng tulong. Anak, sandali! Tulungan niyo ako! Tulungan niyo ako! Huwag kang bala! Bako! Tulungan! Baka lang ang pangalaman ng anak ko! Bako! Ay, sir! Wala akong sa akin yan. Pwede mang
pa ako. Kailangan dito. Masyado naman kayong seryoso eh. Kung palagi kayong ganyan, hindi kayo magtatagal sa servisyo niyan. Mag-isama naman kayo. Isama naman po kami ng matino. Saka, kailangan talaga magpako at maraming siyang kasalanan. Tingnan niyo ang adik. Sige, dalhin niyo na lang yan. Baka mapagod pa kayo. Kayo. Sa gabi, napadaan ng mga pulis kasama si Victor sa inumang nagaganap kinamang Paco, Bogs at Boy. Akira. Malasa kayo karon pamangyo na ko an. Uy, nanalo ka daw sa luto. Sabi ng mga kapitbahay natin eh. Hindi ako yun, yung kapitbahay namin, sinuswerte lang. Uy! Ano? Victor! Kailangan mo na nito. Pass mo na pare. Sige. Ay, ako na lang pare. Pag-usap sila yun, hindi ako marinig. Lucky. Yan ha, matigilog lang, pero walang gulo ha? Sige. Sige. Yan yan. Mga tarantado talaga yun eh. Pinapahirapan ang sarili. Hindi kasi nabigyan ng pera. Kung nabigyan ng pera, hindi makuha yung luklong. Ano yung decision to? Magawa na nila ng bulto. Ito, tayo na. Bigay na, bigay na. Wala, ano ka ba? Kinabukasan, upang mas naipangaliwanag ng Maxi ang kanyang nararamdaman para kay Victor, dinanhan niya ito ng pananghalian sa police station. Oh, Perez, andito bata mo! Maxim ba? Dito tayo. Hindi. Sige, makis ko tayo. Sigurado ka bang kumain ka na? Wala siya eh. Alam mo, hindi ka makapagbinta ng DVD. Hindi ka magluto sa mga hotel ng dito. Luto ninyo, di ba? Lugaw to ma'am. Balo naman to dito ma'am. Lugaw ra mga afford sir. May beto na beto gatas. Hindi naman sila mananakit ng ibang tao eh. Kaya naman sila mananakit kapag may sinasaktan sila. Pero Bugan. na si Sir Rod Boy, ako ang dulo niyang katawag niyo. Ako mo sa gapon, wala. Sinunod ang damit. Diyan ka na nga. Teka lang. Huwag ka matawag sa akin. Dito sa akin. Uwi na ako. Huwag muna. Uwi na ako. Dabihan mo ako. Kada bang gusto siya magpakuan yun, magpaha. May kay mga kurtina. Habang nasa labas sa Diyan kamay may ni Maxi, nalaman nito ang krimen na ginawa ng kanyang anak na si Boy. Magulang ako. Hindi, pagdating sa first start sa class. Wala naman ako ng sinunod. Kaya mo anak sila. Ito lang. Ito, napag din ako ng sinunod.
Sigurado ka! Oo! Aaminin ko sa sarili ko buhay na pinalaki ko kayo mga magnanakaw! Pero ang pumatay ng tao, hindi! Ay, tama na! Hindi mo man naiisip kung ano ang magiging natin ng pamilya natin! Ay, tama na! Bakit lumayo ka na sa kapatid mo? Sabi ko, lumayo ka na sa kapatid mo! Tama na! Yung mo kaya, Maxine? Umanda ka naman, Tay. Ano bang ginagawa mo? Parang hindi mo naman anak yung si Boy. Uy! Doon ka muna sa tiyahin mo, magpalamig ka doon! Hindi yun. Kapag pumunta siya doon, mas mukha pa siyang nagkasala. Kaya dito na lang siya. Wala naman silang ebidensya. Maxi, hindi ka muna makikipagkita sa pulis na yun. Upang hindi matuloy ang investigasyon sa kung sino ang pumatay sa estudyanteng babae, pinabugbog ng kapatid na Bogs, Boy at ng Paco ang minamahal ni Maxi na si Victor. Didugo ko sa oras. Wala na. Wala ang mga gamit. Wala ang ipati. Agpuan. Dalam kayo. Kaya nila ito. Wala pati ang uniform. Wala. Ganito ka ga. Diin na lang. Pwede na tao ng sapato. Pagkuhan. Kung ano yun, sila ka. Uniform ka. Ano siya? At police. Insert. Dulu bago. Yaga na. Ang tinawag. Masumbag. Ano, lalaban ka ba? Ha? Lalaban ka ba, Victor? Lalaban ka ba? Huwag ka nang lumaban. Lumaban ka! Ayaw ka! Lumayo ka! Sa nila. Bigyan mo ako dito. Patikim pa lang to! Sulyuhan. Tara na! Lumaban ka lang. Ano nangyari sa inyo? Kaya mo ko tulungan kita. Kaya mo naman kasi. Kaya mo nagamutin kita. Dito na, nakapag-boarding house. Nag-background. Wala na ko anong red. Isa lang. Wala na kita. Di pa nito na siya pa. Ito doon na. May parka. Agay. Agay, agay. Sa gabi, nakipagkita si Paco kay Victor. Ngunit kasama pala ng mga pulis ang bagong hepe na matagal na niyang kilala at karibal pala nito noon. Ngunit ni Victor si Bogs na napagbintangang pumatay ng isang dalaga, ngunit ito ay nakalaya kung nalaunan. Wala na ito pala. Summarize. Mga important naman ito ang mga kanam, mga important na event ba. Wala naman siya gikantan. Masyado ka ng maraming kasalanan sa pamilya namin. I-highlight ka na mo ang kato mga important na kuan event. Sige, tuloy mo. Hindi ito ang papatay ko. Sige! Marilin mo ako! Sige, marilin mo na ako! Bebe! Marilin mo na ako! Papatayin kita! Kasi marami na krimen ka lang ginagawa dito sa ating lugar!
Dismantle. Tay! Sinong kumatay sa iyo? Dapat ito siya. Sinong pumatay? Niyagi sa gapatay. Ito siya, dapat dito. Makita ay, dapat ito siya. Di ba ma'am, nakakita ba ito siya ma'am ng tago? Bali, Jud. Di tago niya ang kanang Kaya tatog na impromptu siya nga ano. Nga anong ginawa niyo. Nasa sa loob, nasa sa loob. Matagbo man niya. Lagi, tapos. At bang, ito siya na aga. Guiding ko sa inyo. Liz. Okay, ma'am. Ilista daw ngalan na to! Jen! Chef, Jimenez! Inuok ko. Ngalan na to! Uy. Mga kapitoneros. Para sa bata. Uya kaya na mga tigawid kurtina. Hindi mo guna mga friends. Nagtang ang beauty. Amo abi pa na uban na siya si Suzanne, tapos si Elijah ato. Isa na yung tatay ko. Pinatay mo siya! Pinatay mo siya na walang kalaban-laban! Mamamatay Ang tago na sila. Lindra man sa dapit. Lindra sa dapit niya harap pa doon. yung tatay ko. Paano na kami ngayon? Hana, wag kang ganyan. Sorry na ako. Dili ko sila makita mo. Nabawal mo gunag ka na sa blocking pa. Ilang. Kain na lang ka ng props. Oo, ka ng props nga ka. Mamisa para makita sila. Oh, isa ra man ilang settings with permanente. Kira na. Nakikita na ganon. Buhay ng masalang pamilyang Oliveros. Ha? Na kanyang-kanyang setting trabaho ang mga kapatid ni Maxi. Samantala siya naman ay pinag-aral ng mga ito. Unti-unti na rin kinalimutan ni Maximo ang kanyang pag-ibig para sa minamahal niyang si Victoria. Last na. Last na ni. I think. Kasi mo. Oh. Sa kabila ng kanyang pagiging bakla, hindi napigilan ni Maximo ang kanyang nararamdaman para sa isang binatang pulis na nagbigay sa kanya ng bagong perspektibo sa pag-ibig at buhay. Ngunit sa kabila ng kanyang pagmamahal, hindi maiwasan ni Maximo ang pagkakaroon ng mga hadlang at pagsubok mula sa kanyang pamilya at lipunan. Sa bawat hakbang ni Maximo sa kanyang paglalakbay patungo sa pagtuklas ng kanyang sarili at pagtanggap sa kanyang pagkakaroon, nagiging saksi tayo sa kanyang pagtaraklay na pag-ibig. Karang kang gadula dire, ato na dito na Pagtanggap sa sarili. Sa pagtatapos ng kanyang kwento, natutunan natin na ang tunay na pagdadalaga ay hindi lamang tungkol sa pagbukas ng sarili, kundi pati na rin sa pagtanggap ng iba sa ating pagkakaiba. Ito ang kwento ni Maximo Oliveros, isang kwento ng pag-ibig, pakikibaka at pagtanggap sa sarili.